Matagal ng panahon na ang nakalipas, bago pa mapatag ang mga kalsada, bago pa yariin sa konkreto ang mga tulay, bago pa sukatin ng tao ang mga ilog gamit ang numero at mga mapa. May panahon na ang mga kwento ay buhay pa, naglalakad sa pagitan ng mga bundok. Sa Argao, lampas sa mga ulap, lampas sa lugar kung saan numinipis ang hangin at tumitihimik ang mga puno, may isang puok na tinatawag na lantoy. At sa yungib ng lantoy, sa tuktok ng pinakamataas na bundok, sinasabing may isang engkantadang minsang nanirahan doon. Ang kanyang pangalan ay Maria Cacao. May mga matatandang nagsasabing matanda na siya noong una nilang siyang marinig. Mayroon namang nanunumpang siya'y walang kupas sa kabataan. Ngunit sa isang bagay, nagkakasundo ang lahat. Maganda siya. Hindi yung ganda na nakakagulat, kundi yung ganda na nananatili sa alaala. Mapupulang pisngi, mahaba at umaagos na buhok. Mukhang banayad, ngunit may kapangyarihan. Parang ang kabutihan at lakas ay natutong magsama sa iisang anyo. Pinamunuan niya ang mga engkantado at sa paligid ng kanyang bundok ay umusbong ang malawak na taniman. Mga punong kakao, mga halamang gamot, mga pananim na sinasabing may dalang lunas at mahika. Kaya siya tinawag na Maria Cacao. Bagamat naninirahan siya sa itaas ng mundo, hindi siya mailap. Sa mga gabing bilog ang liwanag, kapag ang liwanag ay sapat upang maabot ang mga bundok, bumababa si Maria Cacao. Nakikita siya ng mga tao, minsan saglit lamang, minsan pakiramdam lang, parang ang gabi mismo ay huminto upang huminga. Mabait siya, marunong makinig, at siya'y mapagbigay. Kapag may nangangailangan, pera, kasangkapan, pinggan, tela, pupunta sila sa bunganga ng kanyang yungib. Hindi sila kumakatok, hindi sila sumisigaw. Babangitin lamang nila ang kanilang pangalan, ipapahayag ang kanilang kailangan, at aalis na. Pagsapit ng susunod na araw, ang kanilang hiningi ay naruroon na, naghihintay sa may pintuan ng kanilang tahanan. Walang tanong, walang kondisyon, mayroon lamang isang di binibigkas na tuntunin, na ang hiniram ay ibabalik balang araw. Hindi nag-iisa si Maria Cacao. Kasama niya ang isang higante na nagngangalang Mangaw at magkasama silang nagmamay-ari ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng iba. Isang napakalaking gintuang galyon. Kalaki nito na hindi ito makagalaw maliban kung malakas ang ulan. Maliban kung lumalim ang ilog upang kayanin ang bigat nito. Kapag dumarating ang bagyo at tumataas ang tubig niyang ilog, alam na ng mga tao. Naglalakbay si Maria Cacao. Ang ginintoang gelyon ay dahan-dahang bumababa mula sa bundok. Sumasagwan sa ilog, patungo sa malalayong lupain. May nagsasabing hanggang Amerika upang ipagpalit ang kanyang kakao. Ngunit malaki ang galyon. Sa tuwing dumadaan ito sa ilalim ng kahoy na tulay ng bayan, sumasabig ang barko sa estruktura. Nabibiyak ang kahoy, nalalaglag ang mga biga, at bumabagsak ang tulay. Muli, at muli, at muli. Sa bawat pagkakataon, muling itinatayo ng mga tagabayan ang tulay. At sa bawat pagkakataon, alam nila, babagsak din ito muli. May mga nakakita ng malapitan sa galyon na nagbahagi ng isa pang detalye. Puno ang barko ng mga tao, mga gwapong lalaki, mga magagandang babae, mga batang masayang tumatawa, mga engkantado. Sila'y nagsasayaw, nagbibiro, tumatawa habang naglalakbay sa ilog. Pagkaraan ng digmaan, dumating ang mga Amerikano. Napagpasisyahan nilang muling itayo ang tulay. Mas matibay na ngayon, gawa sa konkreto. Binalawanan sila ng mga tagabayan.
Isinalaysay nila ang mga nangyari sa loob ng maraming taon. Nakiusap silang itaas ang tulay. Kailangan ninyong itibay, sabi nila, at itaas upang makadaan ang galyon ni Maria Cacao. Ngunit itinuloy pa rin ang plano at itinayo ang tulay. Mas mataas, mas matibay, hindi matinag. Nakatayo ito at pagkatapos, ayon sa kwento, isang Amerikanong inhinyero ang dumungo sa yungib ng lantoy. Nakipag-usap siya kay Maria Cacao. Nag-offer siya ng pera, mga bagay, at humiling ng isang kapalit na hindi na siya dadaan sa ilalim ng tulay. May nagsasabing pumayag siya. Mayroon namang sinasabing umalis siya dahil matagal nang nasira ang kanyang tiwala. Dahil marami ang hindi na nagbalik ng kanilang hiniram. May nakalimot, may tumanggi. At si Maria Cacao na napakaraming naibigay ay hindi na muling bumaba. Ang tulay sa Argao ay nanatiling nakatayo hanggang ngayon. Dumaan ang mga bagyo, tumaas ang baha, ngulit nanatili ang tulay at hindi na muling nakita si Maria Cacao. Gayunman, sabi ng ilan, kapag may tulay na gumuho sa karating bayan, nangangahulugang naglalakbay siya, na ang kanyang ginintong galyon ay nakahanap lamang ng ibang ilog. Sa Dalagete, may isa pang kwentong isinasalaysay. Doon, sinasabing dinadalaw ni Maria Cacao ang bukal ng Dinadyong sa barangay Obong. Pinapakain niya roon ang isang dambuhalang hipon. Mahal niya ito. May nagsasabing alaga niya iyon. May nagsasabing iyon ang pinanggagalingan ng kanyang kapangyarihan. Isang araw, dumating ang isang malaking baha. Tinangay ang hipon, pababa sa bayan. Naghanap si Maria Cacao ng buong desperasyon. Tinanong niya ang mga tao kung nakita nila ito. Umasa pa siya ang mga ngipin man lang, anumang bakas ay matatagpuan. Ngunit walang nagsalita. Inihaw nila ang damulahang hipon, kinain nila ito, at itinago nila ang katotohanan. Pagkatapos noon, hindi na muling nakita si Maria Cacao. Mayroon ding mas madilim na bersyon ng kwento. Mga salaysay na kumukuha raw siya ng mga taong gumagala sa gabi. Mga kwentong nagdarao siya ng mga handaan sa kanyang gintong barko habang pinapanood niya ang pagbagsak ng mga tulay. May nagsasabing naging pinuno siya ng isang hukbong pandagat na engkantado. Winawasak niya ang mga tulay na itinayo sa pamamagitan ng sapilitang pagtrabaho. Nagbabago ang mga kwento. Lagi naman. Sumusunod sila sa takbo ng panahon, sa sakit, sa alaala. Kahit sa mga nagdaang taon, may mga nanunumpang nakita nila ang kanyang barko noong bagyong Sendong, noong Haiyan. Sinasabing inaanyayahan niya ang mga na-stranded na sumakay at ang mga tumanggap, hindi na bumalik. Parang barkong nakalaan para sa mga kaluluwa, hindi para sa mga katawan. Kaya sinasabi ng mga matatanda, hindi naglaho si Maria Cacao. Siya'y umatras lamang. Nang nasira ang tiwala, nang abusuhin ang kabutihang loob, nang maglaho ang katapatan, pinili niya ang katahimikan. At kung minsan, kapag malakas ang ulan, kapag lumalalim ang ilog at may tulay na muling bumigay, tumingin pa rin ang mga tao sa mga bundok. At sila'y naaalala. Dahil ang mga kwentong tulad ng sa kanya ay hindi nagtatapos. Naghihintay lamang.